Sobrang baliw ng mga pulis sa Britanya. Lahat tayo ay nakakita na ng pagsakop sa UK at ng mga mananakop na siyang kumokontrol sa mga kalsada. At kahit ganoon, iniisip pa rin ng mga pulis sa Britanya na dapat nilang ginugugol ang oras nila sa pag-aresto. Ewan ko, ng mga may kapansanan o mga lalaking bumili lang ng bagong bat na literal na nakabalot pa mula sa tindahan sa likod niya. O ewan ko, isang babae na tahimik lang na naglalakad kasama ang aso niya dahil na-offend daw ang mga Islamist. O kaya naman isang matandang veterano na lumaban para sa UK o isang lalaking nag-post lang sa social media, isang lolo na may sakit sa puso. Paano naman itong matandang lola, itong mapanganib na lola at BP? Kaya naman, dahil sila ay parang biro na lang at nakatutok sa mga kakaibang bagay, hindi na nakakapagtaka na ang mga mananakop o imigrante ay hindi na sila sineseryoso at kampanteng binubugbog sila na isa ring bagong pangyayari na nakikita natin sa mga kalsada ng UK. Pag-uusapan natin lahat ito. Maligayang pagdating sa Pushback. Ako si Ira Kay, ang inyong host. Siguraduhin i-click ang subscribe button para sundan kami, gawin lahat ng makakatulong para maikalat ang balita dahil nandito kami para pag-usapan kung ano ang nangyayari sa kanluran. Ano ang nangyayari sa ating mga kalsada? At madalas ko itong sinasabi, dalawa ang may pananagutan dito. Hindi lang ang mga mananakop ang sumusubok na pumasok sa UK, kundi pati na rin ang gobyerno at mga pulis na nagpapahintulot at nagbubukas ng daan para mangyari ang mga ganitong bagay. Hindi lang nila ito pinapayagan, kundi inuubos pa nila ang kanilang lakas sa pag-aresto ng mga maling tao. At ngayon, pag-uusapan natin ang ilan sa mga pinakakagulat-gulat na kwento tungkol sa pulisya mula sa UK. At magsisimula tayo sa... Iwan ko, pakiramdam ko kapag ang mga lola ay inaaresto, parang may mali talaga doon para sa karamihan sa atin. Hindi natin pinag-uusapan ang mga lola na terorista, kundi yung mga totoong mababait at matatandang lola. Mahigit 20 pulis sa Britanya, ang ilan sa kanila ay nakahijab pa, ang umaresto sa 290 taong gulang na mga babae, pinapatawa ng mga pulis sa Britanya ang buong mundo. At oo, magiging nakakatawa sana ito kung hindi lang talaga ito nakakabaliw. Kaya inaresto na nila ngayon ang matandang babae dito. Hoy, Oh, hindi. Nasa likod ako. Tingnan mo kung gaano siya kahina. Hayaan mo siyang umalis. konting paglaban, di ba? Gusto ko talagang malaman, nagtataka ako kung sa comment section ay binibigyan nila tayo ng konteksto kung bakit inaaresto ang mga taong ito. Anong nangyayari? Hindi. Bakit aarestuhin ng pulisya ng Britanya ang 290 taong gulang na babae? Wala namang sinasabi. Wala itong sinasabi tungkol doon. Hindi ko alam kung ano ang kanilang ipinoprotesta, kung bakit sila nandoon. Maaaring ito pa ay isang bagay na tinitutulan ko rin sa politika. Pero ang makita na, matatandang pulis ang umaaresto sa mga 90 taong gulang na babae ay isa sa mga bagay na hindi talaga nakakabuti para sa kanila. Wala talaga. At hindi ko talaga matanggap yon. Pero, alam mo, hindi lang naman matatandang babae ang inaaresto dahil lang sa pagdalo nila sa mga pampublikong kaganapan. Pinag-uusapan din natin ang matatandang lalaki na nasa bahay lang at may sakit. Sige, so itong lalaki na to ay may lolo na may sakit sa puso na nag-post ng isang bagay sa Facebook. Literal niyang ipinost ang kanyang saloobin sa Facebook at ginamit pa ng mga taong ito ang kanilang mga resources para puntahan at arestuhin siya. Pakinggan mo ito. Sige, sir. Anong ibig mong sabihin na hindi ako pwedeng uminom ng alak? Sige, ganito. Sige, ang oras ay 20 minuto bago mag-alas 3. 1,440 inaaresto kita dahil sa hinalang maling paggamit ng Electronic Communications Network. Bakit? 127 Communications Act. Okay? Kaya hindi mo kailangan magsalita kung ayaw mo dahil maaaring makasama ito sa depensa mo. Gusto mo bang magtanong ng isa? Pwede mo itong dadagan mamaya. Manood ka. Parang ang pangalang pakinggan, nakausap mo ang isang matandang lalaki at sasabihin mo na yung communication device na ginagamit mo iyon ay hindi tamang asal based sa batas ng hindi tamang asal sa komunikasyon sa 127. At dahil dyan, napagdesisyonan naming arestuhin ka dahil sa iyong mapanganib na banta sa lipunan. Ibig kong sabihin, syempre, makikita natin maya-maya na inaaresto nila ang mga taong may kapansanan. Inaaresto nila ang mga taong bumibili ng mga bagong bagay sa mga tindahan. At inaaresto rin nila ang mga taong naglalakad na kanilang mga aso dahil na-o-offend daw ng mga aso ang mga Islamist. Pag-uusapan natin yan mamaya. Kaya siguro hindi na tayo nagugulat na inaaresto nila ang mga lalaking na post sa social media. Sa tingin ko, sinabi mo na baka kailangan ng ambulansya. Naiintindihan mo ba yon? So, inaaresto talaga ako. Sige, dalhin mo yan sa V Estasyon. Sama. Okay, may kinalaman ito sa ilang komento na ginawa mo sa isang Facebook page. Nandito lahat ng Talaga? krimen sa Facebook ba? Okay. So literal na krimen sa Facebook ito. Tandaan natin, kahit hindi natin alam ang konteksto ng isinulat niya, maliban na lang kung isinulat niya na lalabas ako at papatayin ko ang isang tao, parang anong klaseng komento ba ang pwedeng magpaaresto sa isang tao? Pero kalimutan na natin yon. Isipin mo na lang na may mga buong departamente na nakatutok lang sa pagbusisi ng social media ng mga tao at pagkatapos ay pupunta pa sa bahay nila. Ibig kong sabihin, yung dami ng pera ng mga nagbabayad ng buwis at mga resources na nasasayang lang
sa mga ganitong bagay, paulit-ulit lang na pinapaalala kung bakit napapalo o nabubugbog ng mga imigrante ang mga pulis. Gaya ng nasa video na to, di ba? Tingnan mo to. Nilalabanan nila ang presidente. Inaatake nila ang mga pulis dahil alam nilang makakalusot sila. Dahil alam nilang kung ang mga pulis na ito ay walang problema sa pag-aresto, hindi ko alam mga lola, at iba pa, hindi talaga sila mananatili dahil sa rasismo, dahil naglakas loob ang mga taong ito na magsalita na hindi sila ganon. Tingnan mo, wala silang gagawin sa mga taong ito. Kaya naman nakakalusot sila kahit literal na inaatake nila ang mga sasakyan ng pulis. Na isang bagay na sa bawat bansa, ang ganitong gawain ay itinuturing na mabigat na krimen. Hindi mo pwedeng atakihin ang mga sasakyan ng pulis, pero gaya ng sinasabi ng post na ito, sila ang may hawak ng kapangyarihan. Sila ang may hawak ng kapangyarihan at itong napakasamang asal na inaaresto nila ang matatandang lalaki dahil lang sa mga post sa social media. bagay tungkol dyan. Shama, Meron ka bang anumang bagay sa bulsa mo? Uy, Joe! May natanggap Arestuhin kaming ako ulat dahil na sa nagbigay ka pagpo-post ng sa mga Facebook. komento na nakakasakit, malaswa, at may mga taong nagreklamo tungkol doon. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nilalaman ng komentong yon? Sige, ganito. Hindi. Sige, gagawin natin yan. Iwan na lang natin. Sige. Ibig ko sabihin, nakakahiya talaga yon, di ba? May nagreklamo tungkol sa mga komento mo sa Facebook. Pero paulit-ulit nilang gustong tirahin ang matatandang lalaki. Tingnan mo ang mga veteranong militar na ito. Pwede mo hawakan, pwede mo itong ibig pa susunod. Hindi naman sila nagdudulot ng kahit anong problema sa mga harang. Magdala kayo ng mga bandila. Huwag lang ilalagay sa mga harang. Yun lang. At pinagsasasabihan sila dahil hawak nila ang mga bandila sa mga harang, di ba? Na sobrang tanga at parang sobrang maliit na bagay para magalit sa mga tao. At pinag-uusapan mo ay mga veteranong militar. Parang tingnan mo ang mga lalaking ito. Wala silang sinabi kahit ano sa kanila. Hindi, nakalagay ito sa mga harang na ito. Alam ko, pero nagmamaneho siya ng motor. Pinag-uusapan natin ito. Tingnan mo, Tingnan mo, nakakahiya lang talaga. Sobrang Sobrang nakakahiya. Pero ito, totoo, isa ito sa mga paborito ko. Kasi itong babae, iniilakad niya ang aso. At sinabihan siya na kailangan niyang umalis sa sarili niyang kalsada dahil iniilakad niya ang aso. At hindi ka na mabugulat na marinig na ang dahilan ay dahil may nagaganap na Islamistang protesta malapit doon at nakaka-offend daw ito. Para saan ba itong pagtawag mo at pagsasabi? ayokong tawagin. Gagawin natin. Control ito. Kaya hindi ka pwedeng magsalita o gumawa ng kahit ano. Sige lang, Fort. Atakihin ko ang mga makakaliwa kahit ano pa man. Tiyak na Anong tiyak. ibig mong sabihin? Wala kang ticket mula sa mga British. Mahal ka namin. Hindi ka dadaan dyan. Powman Hinpo? Mga kaibigan, dalawa sa inyo pakiusap. Dalawa sa inyo, agad-agad. Hindi. Hindi tayo tatawagin para sa mga ganitong bagay. At ngayon, ang pulis na ang humihingi sa atin. At ngayon, ang batas. Talagang nakakagulat para sa akin. Nakakagulat talaga ang nilalamang ito. At alam nyo guys, sobrang katawa-tawa talaga. Tingnan nyo, inaresto ang lalaking ito. By the way, pinalaya na siya ngayon. Pero inaresto siya ng pulisya ng Manchester dahil may dala siyang baseball bat na nakabalot pa sa plastic. Kakabili lang niya noon. Kakabili lang niya, pinalaya na siya at ibinasura na ang lahat ng kaso. Ang nakakagulat ay tinangka pa siyang arestuhin na parang may dala siyang sandata. Kakabili lang niya ng baseball bat mula sa tindahan. Nakabalot pa sa plastic at tinangka pa siyang arestuhin dahil parang may dala raw siyang armas. Ano bang problema ng mga pulis na ito? Kaya pala pakiramdam ng mga Briton ay wala silang mapagkakatiwala ang magtatanggol sa kanila. Kasi ano ba to? Hindi lang ito isang footage. Hindi lang ito isang video. Pinapanood na natin ngayon, parang napakarami na, 12-12 ng mga ganitong pangyayari ang naitala. Sige, hinarangan ng mga nagpoprotesta ang isang koridor at nilimitahan ng daan para sa isang taong may kapansanan. Nakatayo lang ang mga pulis at silabihan pa ang lalaking may kapansanan na bumalik at dumaan na lang sa ibang ruta. Hindi ka panipaniwala. Ang sinasabi mo, kung sinabi ng pamunuan sa mga ito na umalis, pakiusap, umalis kayo sa lugar na ito. Hindi mo sila palalayasin ng sapilitan dahil nagpoprotesta sila. Hindi, mapayapa sila. Pero oo, mapayapa akong nagpoprotesta. Ikaw hindi. Tungkol ba ito sa kanilang pagpoprotesta? Hindi sila aalis na sa gusto nila. Nakaukulam sila dyan. Pwede kang umiwas sa kanila. Kung tatanungin ko, isa sila sa mga... Pwede kang matanong sa isa sa amin at tukunin namin ang mga bagay na gusto mo para sa'yo. Tingnan mo, magalang naman ng pulis pero bumabalik pa din ito sa parehong pag-iisip, yung takot na ipaglaban ng tama. Kung may isang lalaking may kapansanan at may grupo ng mga nagpoprotesta at hinaharangan ng daanan, ang trabaho ng pulis ay sabihin, tingnan ninyo, may karapatan ang mga lalaking ito na magprotesta, pero dapat lapitan sila at sabihin, maaari ba ninyong payagan ang lalaking may kapansanan na makadaan? Hindi yung pagsabihan ang lalaking may kapansanan na hindi niya pwedeng gawin yon dahil may karapatan ang mga nagpoprotesta na harangan ang kanyang daraanan. Ang gulo-gulo lang talaga. Tingnan mo, yung pulis na babae na ayaw payagan yung babaeng may dalang aso na dumaan ay maaaring sinusubukan lang siyang protektahan dahil alam niya kung ano ang pwedeng mangyari sa isang babaeng tulad niya kapag dumaan siya sa
isang mandurumog ng mga Islamista. Pero sa kabilang banda, nakakabahala rin na parang komportable lang ang mga pulis na babae at lalaki na ipaglaban ang mga maling bagay. Baka nga totoo yung sinabi ng matandang lalaki na yon sa Facebook niya. Ay talagang mali at talagang labag sa batas. Kaya may karapatan silang arestuin siya. At posible rin na yung mga matatandang sundalo na nagwagayway ng mga bandila ay may ginagawa silang labag sa batas. At posible rin na yung mga 70 anyos na babae ay talagang may ginagawa ring labag sa batas. Lahat ng ito ay posible. Pero ang katotohanan na ginugugol at ginagamit ang mga resources para lang doon. Sa halip na gamitin talaga para ipagtanggol ang mga Briton mula sa kung ano ang nangyayari. Iyon ang hindi ko maintindihan. Kasi ulit, ipapaalala ko sa inyo ang mga video ng mga pulis na inaatake ng mga migranteng ito, ng mga mananakop na pumasok dahil sa kumpiyansa nila na wala talagang gagawin ng mga pulis para pigilan sila. At nakakatakot ang mga lalaking ito, 'di ba? Nakakatakot sila, nakakatakot itong makita. Nakakatakot itong makita bilang isang pulis, pero mas nakakatakot pa itong makita bilang isang ordinaryong tao na naglalakad sa UK. At itong ganitong mga pangyayari ay diretsyong pinapayagan ng mga ganitong aksyon dahil hindi sila gumagawa ng kahit anong panakot na dapat ay ginagawa ng mga pulis. At siguro hindi na rin nakakagulat na maraming tao ang naniniwala na ang mga pulis sa Britanya ay isang malaking biro. Maraming salamat sa inyong atensyon tungkol sa bagay na ito.